On my last video be, ginawa natin ang safari tour dito sa Nepal. Ngayon be, babalik tayo ng Kathmandu at tatapusin na natin itong ating series. Oo be, tatapusin na natin to. Pasensya na at medyo nawala ako. Pero ngayon ipagpapatuloy natin ang ating simulan at tatapusin na natin ang series na ito. Wow. So ayun guys, para sa ating final meal dito guys sa Nepal. Kakain muna ako dito guys ng medyo basic. Sizzling chicken lang yung binili ko guys para maiba. Kasi nagpakasawa talaga ako sa mga local foods nila dito. So, kakain na ako guys and mag-usap tayo tungkol sa life decisions ko. Tara, kain tayo guys. O, di ba sabi ko magkakwento daw ako pero kumain lang talaga ako, guys. Alam niyo, maraming beses dito sa Nepal na lumalabas ako tapos hindi na ako nagba-vlog kasi ini-enjoy ko talaga yung lugar. As in, yung pagkain nila masarap. Kumbaga, huling-huli nila yung panlasa ko bilang isang Pilipino be. Kasi yung timpla nila is hindi talaga very strong yung flavors, very mild. Syempre be, ang challenge lang talaga dito sa Nepal is sometimes yung pagkain maanghang. Pero aside from that, parang pag nag-request ka naman ng less spicy or not spicy, ginagawa din naman nila. So, at busog agad ako, tinan mo. Nakikita ko yung sarili ko makain, busog agad ako. And syempre, para sa mga traveler na tulad ko, na nabubuhay under the budget, ay nako be, pasok na pasok talaga ang Nepal. So ngayon guys, pupunta tayo ng airport. And dito guys, mawi-witness nyo kung kaano ka-traffic as in. Actually, ma-describe ko to sa feeling ng dati, no, pag nasa Divisoria kami, inasay ka ng jeep kasi hindi makalabas-labas. Yung mas matagal pa yung jeep kaysa sa paglalakad. Yung tipong mas mabilis pa maglakad. Yung tipong mas mabilis pa maglakad kaysa sa sumakay. Ganoon yung uri ng traffic nila dito. Pero dahil matalino tayo guys, alam kong matraffic dito. Ang flight ko ay 9 PM pa. Tapos ngayon ay mag-alas 4 pa lang. So, super aga. Kaya malapit na naman talaga yung airport. Nalakarin siya mga isang oras lang. Ganon. Pero pag sinakay sa sasakyan, 2 hours with the traffic. Next question is, bakit ba traffic? Bakit ang daming tao? Dito guys, sa kanila guys. Diba, na-vlog ko na before na wala silang McDonald's, wala silang Starbucks, wala silang mga English na brands, diba? Wala silang mga local dito at wala rin silang yung Amazon, wala silang Shopee. So, meron sila ditong mga local naman. Ito yung local nila na search ko. So, meron sila ditong Daraz Nepal, Hamro Bazaar, Sastudil, Nepbay, at saka Okidam. Pero kung mapapansin nyo, sobrang mas nagre-rely pa rin yung tao talaga sa pagpunta dito sa mga common markets para bumili ng mga gamit. Dito kasi guys, sobrang, for me ang honest nila, bibigyan ka nila ng price na kunyari mahal. Tapos hindi ko kailangan humingi ng discount, bibigyan ka agad nila ng discount. Tapos sobrang fair. At least to my standard na para sabi ko, wala kunyari yung topic ko, yung sombrero nila, ano lang siya, diba, parang 100 pesos. Sabi ko parang, hindi nila ako sinubukan dayain. Yung tunay na presyo agad. So okay, okay.
So, maski yung driver kayo, sinabihan niya ako, anong oras biyahe mo? Hindi ka ba malilate? Sabi ko, hindi. Tapos sabi niya, talino mo, in fairness. Alam mo yung biyahe dito Sa mga Pilipino na nandito, let me know, Pilipino ba yung may-ari ng Panday Jewelers dito? Kasi nakita ko yun. So, parang Pilipino. Tapos sabi nila, meron mga Pilipino restaurant dito. So, Kathmandu merong Cebu Fiesta. Tapos meron atang Fiesta something naman sa Pokhara. So, hopefully soon, pagbalik ko dito, papuntahan ko yung mga yun. Pero nakakain ako ng pagkain ng Cebu Fiesta. In fairness, masarap. Hindi ko na na-vlog dahil ang sarahon. Kumakain kasi ako ng patago sa hostel. Isa pang factor dito yung parang maliliit na nga yung mga daan. Marami pa nakapark, marami nagtinda. So lalong challenging lalo lumabas. Actually hindi natin nakabisado ng mga driver dito yung kalsada. As in dahil sobrang for iskinita. Nagtatanong lang din sila, may daan ba dito? May lusot ba dyan? So, ayan guys, nakapasok na tayo ngayon dito sa may gate ng ating flight. So, I would say na this looks like one of the loneliest airports. I don't want to judge it in the way this. So, let me be clear. Parang ang lungkot niya kasi parang unti lang yung mga lumilipad. Tapos, isa lang yung tindahan dito. Ito lang. Nagulat ako. Sabi ko, ay, wala ibang pagkain dito. So, bumili muna ako guys ng pad thai at saka ng chicken lollipop just in case. So, in fairness, mura naman kahit pa paano. Medyo nakakalungkot lang yung itsura ng airport niya, pero sige. Kasi if you are going to understand din naman, di ba? Mahirap talagang buhay. Parang basta nakakalungkot lang. Basta nagulat lang ako, nalungkot lang na parang wala masyadong tao. Wala masyadong pumipila sa immigration. As in, ang bilis ng lahat. Isa pang factor ba dito? Kasi ang hirap talaga din napuntahan. Ang hirap. Actually guys, nagulat ako sa airport ng Nepal kasi parang isa siya sa mga airport na napuntahan ko na parang ang lungkot. Wala masyadong flights. Ang onti lang. So, walang masyadong. Isa lang yung kainan na store. Tapos, sa x-ray, guys, ako lang talaga yung parang sabi ko, pag check-in ko, naghintay ako na, actually, dumating ako ng airport ng maaga. Pagka check-in ko, diretso lang ako sa x-ray. Tapos, doon sa kanila, di ba sa ibang airport, bawal pag may dala kang tubig. Sa kanila, okay lang. Siguro dahil wala naman tao. So, parang sa kanila, okay lang. Pag upo ko doon, tatlong gate lang ata yung meron sila. 1, 2, 3. Parang tatlong gate lang, oo. Tapos, ang lungkot na parang, hindi siya yung malungkot na dahil aalis tayo, ganun, or may dadating. Ang lungkot na parang, ang unti lang nating aalis, ang unti lang dumadating. So, sana sa mga ibang naandyan, like kunyari, especially mga nasa Middle East, mura lang ang flight papuntang Nepal. Mura lang din ang Nepal. So, try nyong i-explore, mag-travel, and let me know sa mga nakapunta na dyan kung ano yung ma-advise nyo sa amin.
So na yun guys, nawala ako sa pag-upload. So in the recent days nawala ako guys, nagpahinga ako. And ito na yung pagpapatuloy ng ating adventure natin. So for this video, i-upload ko yung video ng pag-alis ko sa Nepal. Actually guys, kung muling upload ko, andun pa ako dun sa safari. After safari, bumalik din agad ako ng Kathmandu dahil meron nga akong flight. So on my way, alam mo doon ko na-realize na sobrang hirap ng biyahe pag nandun ka talaga sa area na yun ng mundo. Kaya natawag siyang roof of the world. Kasi parang ang tataas talaga. Same thing, isipin nyo guys, yung mountain ranges na yun kasi mula Nepal hanggang Pakistan abot yun. So, Nepal, India hanggang Pakistan. Hindi ko lang alam kung abot pa hanggang Tajikistan yung area na yun. Pero sobrang wow. Ang dami kong natutunan, ang dami kong na-appreciate doon sa lugar, and definitely it's not gonna be my last. It's just the first time, and soon mapapabalik pa ako. Especially hindi ako nakarating ng Pokhara. Ang daming nagko-comment sa inyo na, Francis, sana nagpunta ka ng Pokhara. Kaso guys, limited lang talaga yung araw ko. Tapos sobrang hirap pala, at na-realize ko na kung pupunta ng Pokhara, best na lang na mag-aeroplano kaysa mag-take ng public transpo ng land travel kasi medyo sobrang hirap. Ang hirap ng kalsada, tsaka matagal. Depende lang sa'yo kung may enjoy mo rin yung long drive, at tsaka may maraming parts kasi na walang signal. So, ayun yung nakakatakot. And hindi ako sanay na bigla ako nawawala sa internet, no? Nag-upload. Pero, I am still in contact with my family and the people I care about. So, on my very last days in Nepal, guys, hindi na talaga ako nag-vlog kasi in-appreciate ko na lang talaga yung lugar, yung adventure, yung idea na I'm in Nepal. Hindi ko alam if it's gonna be my last, if it's gonna be... Ewan ko guys, syempre, ando na rin ako sa chapter ng life na hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam yung parang hindi. Alam mo kasi parang sabi ko, paano kung mag-asawa na nga ako soon? So, magagawa ko ba to? So, hindi natin alam. So, ito guys, tapusin na natin yung ating video ng Nepal para makapag-move forward na tayo sa ibang bansa tomorrow. Pero bago yan, hayaan nyo mag-shoutout muna ako at mag-react ako sa ibang mga comments ninyo sa mga nakaraang videos ko. Ito, may nag-comment dito na hindi naman talaga daw racism yung hindi kami pinapasok sa loob ng Hindu temple doon sa Kathmandu. Kasi sabi nila, ito, hindi naman po racism, hindi po talaga pwede pumasok sa temple na yon kapag hindi ka Hindu. Been there last month with a tour guide and he explained it too. Yung red man is for entertainment purpose lang. Then after mo magpa-pick sa kanila or kausapin sila, hihingi talaga sila ng pera. Hindi talaga sila yung con artist na nagpapanggap na Babaji or something na religious ko, no. Ano lang talaga sila, for entertainment. Inulit ko lang yung sinabi niya. Ang daming nagtatanong sa akin, ano daw yung amoy nung Pasupatinat. Pasupatinat ba yung ano? Yung merong cremation. Actually, wala siyang weird na amoy nung nandun ako. Hindi ko lang alam kung barado yung ilong ko. Hindi ko lang din alam kung nasanay na yung ilong ko. Pero hindi weird talaga yung yung area. Siguro at that time medyo patapos na yung ritual, kaya parang medyo naubos na ng ibang tao yung amoy, kaya wala nang natira para sa amin. Kaya, kasi kung mabaho talaga yun, magre-react naman ako kahit paano. Kung medyo patag or what, parang gano'n pa rin ako, parang mapaganon ako. Kaso parang wala. Daming nag-comment sa mga video ko din na sana na-meet ko sila Ate Mila and Deepak. Kaso yun nga guys, nabasa ko yung mga comments nyo late na at nakaalis na ako ng Nepal that time. So, shout out kay Ate Mila. Kung gusto nyo pa makanood ng mga videos tungkol sa Nepal at buhay sa Nepal, ayan, manood kayo sa channel ni Ate Mila. Bongga yung channel ni Ate Mila. Soon, pag nagbalik ako ng Nepal, Ate Mila, kikitain kita. Ayan. May mga nagtatanong din, ano daw yung camera ang ginamit ko. So, yung camera ang gamit ko is tong Osmo Pocket 3 na camera ko, iPhone, at saka yung Ray-Ban shades yung ginamit ko sa vlogs ko doon sa Nepal. And ito guys, merong nag-comment dito, Pasupatinat only for Nepali
ito sasabi nila na yung Pashupatinath only for Nepali, free of charge, and if you need to pay as per government is 1,000 rupees. Para, oh yes. Burning body is Hindu tradition. We believe body made from 5 elements and it should mix again with nature. That's why we cremate it. Marami din ako guys natanggap na sobrang gagandang comments mula sa inyo sa mga nakaraang videos ko sa Nepal. Kaya maraming salamat. Isa na din dito itong sinabi ni Matcha Latte 2427. One of the best talaga itong si Francis. Ibang-iba siya. Madami kong matutunan sa mga experience niya every travel niya. Thank you so much po na parang na-appreciate nyo lahat ng travel ko na syempre yung mga trip ko iba rin talaga. Pang travel talaga. Hindi siya yung mga tours. Though, sana wag nyo akong ikulong din sa idea na puro extreme travels lang din. Dahil syempre somehow gusto ko naman mag-enjoy and sometimes gusto ko naman makita yung mga friends ko, yung family ko, yung mga gano'n na parang, guys, let's keep this channel full of fun, full of adventure, in different ways and meanings ng adventure, okay? So, may mga chapter talaga, may chapter na hindi nyo magugustuhan dahil, like before, nagpunta ako ng Amerika, hindi nyo nagustuhan yung medyo life ko doon, pero saglit lang yun kasi we're growing, we're exploring, and life's like that. Minsan may kita nyo naka-makeup ako, minsan hindi, minsan ayoko ng makeup, minsan gusto ko ng makeup. And that's okay. Sa buhay guys, ganun. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa eto lang. It's okay to try. If it's good, and if you enjoy it, go. If it's not okay for you, if it's not for you as well, then it's okay. Just trial and error. Natutuwa din ako kasi marami rin sa inyo yung marami rin talaga natutunan sa mga videos ko. Tulad nitong isa, tulad ni Johnny Bacaro J6K. To. Kung sa mga Muslim, bawal ang karneng baboy. Sa mga Hindu pala, bawal ang beef o karne ng baka ang bawal. Karne ng baboy or buff, or which is buffalo beef, baka, naman ang pwede mong kainin. Ngayon ko lang nalaman about sa mga Hindu. So, actually, doon ako na-amaze kasi kung paano na-impluensyahan ng Hindu and Buddhism yung Asia. Pero siguro on my background sa Pilipinas, no, na parang masyado tayong Christian. Grabe yung influence ng Christian and may Hindu, Islam, Catholicism, Christianity, may onting Buddhism. Pero yung Hinduism hindi masyado na as ikukumpara mo sa mga kapitbahay natin na bansa, di ba? Na parang, wow, ang galing. Kaya talaga sabi nila na mas makaka-relate pa talaga tayong mga Pilipino sa mga bansa sa South America kaysa sa mga kapitbahay natin sa Asia. Maybe with the lifestyle, pero when it comes to culture ng religion, unless na lang sa about Catholic. Tapos natawa pa ako kasi marami rin nag-comment sa inyo guys na mga nagsabi na parang pang eyewitness daw yung vlog, na parang ay, thank you so much guys. Ayan yun, next year, maglalabas pa ako ng mas maraming video na marami tayong matututunan, mag-explore tayo. Natatakot ako guys actually, kasi syempre lagi naman ako mag-travels ko, kinakabahan ako. Pero there's joy in it, there's sense of accomplishment. Sabi nga ni iba nagtatanong parang, kuya, enjoy mo ba talaga yung pag-solo travel? Mag-isa ka lang ba talaga? Mag-isa talaga ako guys. And somehow, nakakatakot. Pero, when there's fear, there's bravery, there's courage na parang, lalo kang tumatapang na, ay, kaya ko pala, na parang, kaya ko to, malalampasan ko to. And once na nagawa ko yun, parang, it is something na makatingutong ko. It is something na you will wear it like a badge na parang, nagawa ko to. I'm proud for this. I'm proud of myself. And hindi ko alam ba't ako English ng English. And dahil dyan guys, patuloy na natin yung video natin sa Nepal.